Hello guys, dito lang ako sa bahay. 'Di ba? Alam mo yung tipong pwede niyo namang ikwento ang katotohanan ng hindi masira ang buhay ko eh. Hindi masira ang pangalan ko. Wala kayong ginawa kundi siraan ako ng siraan. Tapos gustong-gusto niyo yung dinudumog ako ng mga Pilipino ng dahil sa kasinungalingan yung report. Di ba kayo nahihiya? Nakakatulog ba kayo ng mahimbing pagkatapos ng gulo na ginagawa niyo sa buhay ko? Buti nagagawa nyo pang kumain, no? Na alam mo, butidtid na butidtid ang tiyan nyo sa kakalamon. Tapos, nag-i-enjoy kayo, kakatawa at kakasira sa akin. Di ba kayo kinikilabutan kapag pumasok kayo ng simbahan? Na yung kagaya ko, binibiktima nyo. At gusto nyo habang buhay nyong bibiktimahin. Wow! Nasaan ang hustisya? Kumikilos ba? Kasi sa totoo lang, kung yung nasa taas, sabihan na ihinto na dahil isa akong biktima at tigilan nyo kakabiktima sa akin. Napakasimple lang eh. Very easy. You can stop if you want to stop. Hindi ko naranasan mabastos pero nabastos ako kung sa matanda na ako eh. Alam mo yung napakasimpleng bagay, hindi nyo pwedeng tigilan ng tao. Hanggat hindi nyo nakikita ngud-ngud ng ngud-ngud, hindi nyo titigilan. Diba? Tapos kapag nagkwento ako, manggagalaiti kayo sa akin. Pero yung katotohanan ayaw nyong ikwento. Ano yun? Diba? Kung talagang ako'y sinungaling at kung ako'y naninirang puri sa inyo, ay di wow, pwede naman tayong magharap-harap eh sa embahada ng Pilipinas na may lightes para malaman natin kung sino ang sinungaling at sino ang hindi. Kasi ayoko nang binibiktima ako habang nabubuhay sa mundo. Tinry kong bumalik dito dahil gusto ko ng katahimikan. Hay, sa turo lang bumalik ako dito para sa anak ko. Yes. Tinry kong bumalik ng walang gulo. Hindi ng gulo. Lumalabas ako, hindi ako nanggugulo. Yung 2023 na gulo, for sure hindi ako ang nag-umpisa ng gulo. Yung mga sinira nyo dito sa bahay, naikwento nyo ba? Hindi ako ang nagsimula ng gulo. Bakit hindi nyo ikwento lahat? Para lahat malaman. Kasi marami kayong Pilipino na pinaniwala sa mga kwento nyo. Mga kwento nyo, di ba? Pero yung side ko, never kayong nag-ask kung ano ang katotohanan sa likod ng mga kwento nyo. Kasi madaling magkwento. Yung katang isip nyo lang na hindi mo alam kung saan nanggaling. Yung pinapakita nyo lang yung time na galit ako. Pero yung time na sinisigaw-sigawan nyo ako, yung time kung paano nyo ako buli-bulihin, yung mga time kung paano nyo ako ginamitan ng alam nyo na, hintuturo nyo. Kung paano you ang natatanggap ko habang nagda-drive kayo. Tapos sasabihin nyo, ako yung nanggugulo sa inyo? Sigurado kayo? Kasi ako yung tipong taong willing akong magpakabit ng lightes. Malaman lang ng buong Pilipinas ang katotohanan. Kasi ayoko nang binibiktima nyo ako eh. Binibiktima nyo ako paulit-ulit. Binibiktima nyo akong ingud-ngud sa kasalanan na hindi ko nagawa. Yung bibitayin nyo ako sa panghuhusga sa salang hindi ko ginawa. Itong itsura na to. Sa tingin nyo, makakagawa ng bagay na nakakasakit or nakakapatay ng kapwa? Napaka-imposible. That's the most impossible reason to believe. Hindi ako galing sa mamamatay taong angkan. Ang pamilya ko, matinong angkan kami. Pinanganak kami ng nanay ko at sa ng tatay ko ng punong-puno ng disiplina at may takot sa Diyos. Kaya yung binibintang nyo sa akin, napakalabo. Napakalabong mangyari. Kasi sa totoo lang, mulat umpisa umiiwas ako sa gulo. Imagine mula Ohos, Linggo to Grino,
Kung hindi ako umiiwas sa gulo, eh di dapat nandoon pa rin ako, di ba? Pero umiiwas ako sa gulo. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi ako troublemaker na tao. Hanggat kaya kong iwasan ang gulo, iniiwasan ko. Pero please lang, tell the truth. Exactly what is real story behind the back of my, life. Yun lang guys. Kwento nyo ang katotohanan. Dahil ako yung tipong taong nahirapan ako ng maraming taon para sa anak ko. Yes. Yung mga nagawa nyo sa akin, pinipilit kong kalimutan. Pinipilit kong pagpasensyahan. Pinipilit kong mag-move on kasama sana ang anak ko. Pero sana naman bigyan nyo ng katahimikan ang buhay namin magnanay. Yung magkaroon kami ng katahimikan na masayang buhay. Kagaya ng ibang foreigner sa country nito. They have a silent life. They can go to job without making irritating. I don't know if they can experience what I experience. But suddenly, yes, I experience bullying. I'm not shy to tell that to everybody that I'm the victim of bullying, that they said that I'm not good in English or Danish. Guys, I have 4 languages in my brain already, but I'm still focusing to two languages. Yes. Why? Because I know that I'm here in Europe. I need to focus to learn English language or Danish language. Because I know that 2 languages that I learn or I need to improve, I know that I can use if I have a job. But suddenly, wow, this is it. Yun lang guys. If you want to know me, much better to ask me. Because honest is, I'm struggling to my own problems. I need to fight to my own battles. Yes. It's difficult, but I need to do this for myself and for my daughter. Yun lang guys. If you want to know me, please subscribe and share my videos. Bye.